Dapat ka ba bang gumamit ng Joy American kapag meron ka ng multi-effects? Tara, pag-usapan natin ito. Bago natin ipagpatuloy ang ating video ay paalala lamang po na lahat ng aking babanggitin at sasabihin ay base lamang sa aking sariling karanasan at kaalaman. Kung may nabanggit man dito na maling impormasyon ay pwede nyo itama ang pagkakamali. Ano pa hinihintay natin? Tara, umpisa na natin ito. Yo, what's up, this is JDPX at welcome sa ating part 2 ng ating video kung paano nga ba gamitin si Joy American. Ito na siguro isa sa mga kinalilituhan na pinagtatakahan ng karamihan kung bakit pa ba tayo gumagamit ng Joy American ay meron na nga tayong multi-effects. Kung isa ka sa nagtataka ay alamin natin ito dito sa ating video na ito. Kilalanin muna natin kung sino nga ba si Joy American at ang multi-effects natin. Si Joy American ay isang preamp pedal or amp simulator na ginagaya nito ang classic Fender amplifier. Si multi-effects naman kaya ito tinawag na multi-effects dahil mula sa salitang multi, ibig sabihin nito ay madami at effects naman ibig sabihin nito ay iba't ibang klaseng tunog. Sa mga multi-effects rin natin ay halos kompleto na rin yung mga kailangan natin dito. Dahil meron ka na expression pedal, meron ka na ring dynamic effects, drive effects, modulation, delay, reverb at iba pa mga effects na makikita natin dito sa ating mga multi-effects na ito. Pero ang tanong, dapat ba natin pagsabayin ang dalawang pedal na ito? May mga babanggitin na kung mga pwede at hindi natin pwedeng gawin. Unahin muna natin kung ano nga ba yung mga pwede natin gawin dito kapag pagsasabay natin itong dalawang pedal na ito. Una, gamitin natin si Joy American bilang main amp tone natin. Pangalawa, i-turn off natin yung amp sim dito sa ating multi-effects kapag gagamit tayo ng Joy American. Pangatlo, mag-experiment sa signal chain. Alamin natin at subukan natin kung alin nga ba sa kanila ang mas magandang tunog. Pang-apat, gumamit ng clean settings para hindi mag-overlap yung mga tones natin. Pang-lima, mas magandang gamitin si Joy American kapag ang mga setup natin ay direkta tayo sa mixer, naka-return tayo sa amplifier at iba pa na mga iba't ibang klaseng setup na ginagawa natin at pwede natin gawin. Pero ano naman yung mga hindi natin pwedeng gawin kapag pagsasabay natin itong dalawang ito? Una na dito ay hindi natin pwedeng pagsabayin yung amp sim dito sa ating multi-effects kapag gagamit tayo ng Joy American. Pangalawa ay dapat alam din natin kung paano nga ba gawin yung proper volume at proper gain control. Iwasan din natin na sobra yung gain natin kapag gagamit tayo dito sa dalawang pedal na ito. Dahil maaaring mag-cause ito ng pangit ang tunog natin o di kaya sabog yung tunog natin. Pangatlo, huwag basta-basta mag-stack ng mga EQ, lalo na kung hindi mo pa alam ang gagawin mo. Tandaan, less is more pagdating sa tones. Sunod naman natin tatalakayin ay tungkol naman sa change arrangement pagdating kay Joy American. Saan nga ba natin nilalagay si Joy American? Sa last chain ba o sa first chain? Karamihan ginagawa ng iba ay nilalagay sa last chain si Joy American. At ng iba din ang ginagawa nila ay nilalagay si Joy American sa first chain or before multi-effects. Alin nga ba dito sa kanila ang tama at mali? Well, para sa akin, wala namang mali dito at walang bawal. Dahil nakadepende pa rin ito sa sitwasyon at kung ano yung setup natin. Kadalasan nilalagay si Joy American sa after multi-effects or last chain bilang preamp or tone shaper. Pero kadalasan din natatanong ng karamihan, bakit kapag gumagamit ng Joy American, meron ka naman ng multi-effects? Kung isa ka sa nagbabanda at nakakapag-gig kayo sa mga iba't ibang klaseng lugar, ay marahil ay nakakagamit ka na rin ng mga iba't ibang klaseng amplifier. Pero hindi naman sa lahat ng mga amplifier na nagagamit natin sa mga gig, sa mga venue o di kaya sa event, magaganda yung tunog ng amplifier na nagagamit natin doon. May mga iba din dito na hindi tayo satisfied sa mga tunog ng mga amplifier na nagagamit natin sa mga gig natin. Para sa akin, kung ako ang tatanungin niyo, kung okay pa ba na magdala ako ng Joy American kahit na may multi-effects na ako, ang aking kasagutan ay, yes, magdadala pa rin ako. Bakit? Para sa akin, mas okay nang may reserba tayong preamp pedal tulad ni Joy American para anytime ay may backup amp tayo. Kung sakali man na hindi tayo satisfied sa amplifier na nagagamit natin, minsan naman ay hindi natin alam kung may amplifier ba na magagamit dun sa venue, sa gig, or sa event. Kaya't minsan ang ginagawa na lang ng sound system natin ay nirerekta tayo sa mixer. Kung ganito ang nararanasan ninyo, at least ready tayo anytime dahil may nakareserba tayong preamp pedal tulad ni Joy American. Alamin natin at pakinggan kung alin nga ba ang mas magandang tunog pagdating sa chain ni Joy American. First chain nga ba o last chain? Kung nagbabalak kayo ilagay si Joy American dito sa last chain natin or after multi-effects, ay kinakailangan patayin natin or i-turn off natin yung amp dito sa ating multi-effects para hindi tayo mag-cause ng double amplification. Kasi kapag pagsasabayin natin yung amp sa multi-effects at dito kay Joy American, ang mangyayari niyan ay magiging sabog yung tunog natin. Diba, ayaw naman natin ng ganun, diba? Ang maganda suggestion siguro na may bibigay ko sa inyo ay patayin nyo na lang yung amp dito sa multi-effects
multi-effects at ito ang gagamitin ninyo bilang preamp at tone shaper ninyo. At dito naman sa multi-effects natin ay kukuha tayo dito ng mga overdrive, distortion at iba pa. Magpapakita rin ako ng video na kung saan ay nasa last chain si Joy American. Ayan, napakinggan nyo na kung paano nga ba tumunog si Joy American kapag ito ay nasa last chain. Ngunit ano nga ba ang nangyayari dito kapag si Joy American ay nasa last chain? Lahat ng effects natin ay dadaan muna dito sa multi-effects natin at dadalo ito papunta sa Joy American natin. Ngunit may problema rin tayong mararanasan dito kapag nasa last chain si Joy American. Lalo na kung gagamit tayo ng modulation, delay at reverb. Kasi ang mangyayari dito ay maghahalo-halo yung mga tunog nito at hindi magiging natural o malinis yung mga tunog nila. Siguro mapapatanong na lang tayo dito na dapat pa bang nasa last chain si Joy American? Well, kung ako yung tatanungin nyo dyan, ay pwede naman nasa last chain si Joy American. Lalo na kung yung setup natin ay nakadirekta tayo sa mixer, tayo ay naka-return sa amplifier. Pero itong mga ito, kapag nasa last chain si Joy American, ang iniingatan natin ay dapat yung timpla natin or yung settings natin sa mga presets natin. Ngayon, paano naman kapag gusto mo pa rin magamit yung amp dito sa multi-effects natin kahit na may Joy American na tayo? Dito napapasok ang tinatawag natin na first chain si Joy American. At may inihanda rin akong video para sa inyo. Kung gusto pa rin natin magamit yung amp dito sa ating multi-effects natin, ganito ang aking gagawin. Ang gagawin ko ay lalagay ko si Joy American before ng aking multi-effects. At kung makikita nyo dito, nauuna si Joy American at susunod dito yung multi-effects natin. Ito, napaka-importanting tip na dapat alam ninyo. Kailangan dapat, ang gagawin nyo sa Joy American ay magsaset na kayo dito sa EQ natin or settings natin na kung saan kapag gagamit tayo ng iba't ibang klaseng presets dito sa ating multi-effects ay hindi na natin gagalawin pa si Joy American. Kasi kapag ang gagawin natin, kapag gagamit tayo ng iba't ibang klaseng presets tapos gagalawin pa natin si Joy American, maapektuhan na lahat ng presets na gagamitin natin. At ito, hindi lang dyan. Dapat kailangan din yung settings sa app ninyo ay ayusin nyo din yan, titimplahin nyo rin yan. Kung makikita nyo dito, magkaiba rin yung timplada na ginawa ko dito sa ating GD-Cog natin. At dito naman sa ating Joy American, nakaset na to na kung saan hindi na natin ito gagalawin. At tara, mag sound check na tayo.
Ayan, napakinggan nyo na yung tunog ng Joy American kapag ito ay nasa first chain. Ngunit ano nga ba nangyayari dito? Si Joy American ay nagsisilbing bass amp natin at si Multiplex naman ay para naka-effects loop ka. Lalo na kapag gagamitin mo yung mga modulation niya, yung mga delay, reverb at iba pa. Dahil kung papakinggan ninyo yung video natin kanina, mas malinaw at natural yung linis, yung tunog dun sa mga presets natin kapag nasa first chain si Joy American. At makikita nyo rin dun sa video natin, iniikot din natin at ina-adjust din natin yung mga EQ kay Joy American. At kung papansinin natin ito, halos wala masyadong changes at hindi masyadong naapektuhan yung tunog ng mga presets natin. Dahil ang ginagawa ni Joy American dito ay sineshape at pinupush niya lang yung mga presets na ginagamit natin sa multi-effects natin. Ito, karagdagan impormasyon. Kapag meron kayong EQ sa inyong multi-effects, pwede nyo gamitin si EQ bilang tone shaper ninyo. Meron din ako inahandang video para sa inyo na kung saan ay kukumpara natin yung first chain at last chain kapag dating sa ating Joy American. Ayan, nalaman nyo na ang pinagkaiba ng tunog kapag ang Joy American natin ay nasa first chain o di kaya ay nasa last chain. Balikan lang natin yung tanong na kung saan kung okay lang ba talaga gumamit ng preamp pedal kahit na meron na tayong multi-effects. At kung ako ang sasagot ito, ay pwede pa rin natin ito gamitin at pagsabayin silang dalawa. Dahil una sa lahat, wala namang pinagbabawalan dito at wala naman sigurong rules na kung saan hindi pwedeng gumamit ng preamp kahit na may multi-effects ka na. Ang mahalaga dito ay alam natin kung paano sila gagamitin ng tama. At ang mahalaga rin dito ay alam mo rin kung kailan, saan at paano mo sila gagamitin ng tama at paano rin ito makakatulong na mas mapaganda ang inyong tunog. Ayan, dito na tatapos ang ating video. Sana may natutunan kayo muli kung paano nga ba gamitin si Joy American kapag may multi-effects na tayo. At kung may natutunan ka dito sa ating video, ay huwag mong kakalimutan mag-follow sa aking mga social platforms para updated ka palagi sa mga ilalabas kong mga video. Kung gusto mo pa may matutunan tungkol sa mga guitar effects at sa mga tones, ay comment mo lang dyan sa baba. Baka yan na ang next topic natin. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits muli tayo sa aking mga susunod na video. And this is JD Pex and keep rock on, let's go!